So ngayon mga kababayan, eto na nga. And kay Enrique Mantile or Mantel, may galap shoutout po. Naku, ito na nga mga kababayan, si Congresswoman at dating Senador Laila de Lima ay maniningil na nga kay Digong. Naku po, Diyos ko, mainit-init nga ito mga kababayan. Amy Boy Bahi, ayan kay Julie Villar, and kay Arim Ogminod. Ayan, may galap shoutout po kay Marflor Bumagat, and may galap shoutout po dyan. Naku mga kababayan, it's time to singilan. Maniningil na po si dating senador at ngay congresswoman ML Party List Representative Laila de Lima. Mga kababayan, sa mga ginawa ni Digong na panggigipit sa kanya, lalong-lalo na noong panahon na siya ay ipinakulong, at ngayon mga kababayan, no, isa na namang witness na katulad kay Kerwin Espinosa ang umamin mga kababayan na siya daw po ay inutusan at iba't ibang opisyalis ng gobyerno noon sa administrasyon ni Digong ang nakipag-meet dito sa isang lalaki, no, na ginawang witness laban kay De Lima para idiin at ipakulong. At ito nga po ay hinikayat ni De Lima mga kababayan na tawag dito, magsalita at kung sino mga kababayan, itong mga opisyalis ng gobyerno ni Digong na nakiusap daw dito sa kanya at idiin si De Lima. Nako, parang Kerwin Espinosa, si Kerwin Espinosa mga kababayan, no? Inamin ni Kerwin na inutusan siya ni Bato kasi kung hindi niya to pa rin, papatayin lahat ang pamilya niya. Nako, Diyos ko mga kababayan, eto na, araw ng paniningil, panahon na para maningil. Nako po, laka, balos-balos lang Ma'am De Lima. Kaya nga, di ba Sir William, nako, patay ka din ha. Sabi ko nga sa inyo ito, mga kababayan ha, umpisahan na agad natin. Konbanwa, dyan Ma'am Angeline Miyata, ayan, sa Japan. Ayun. So ito mga kababayan, like po tayo. Maya-maya no, unti-unti natin shout out. So ito, Ma'am Beverly, hello po. So ngayon mga kababayan, ito na nga, ito po ay post po mismo ni Congresswoman Laila de Lima ha mga kababayan. Post niya po yan ng kanyang Facebook page. Ayan. At ito na nga mga kababayan, babasahin ko lang po ha. Sabi dito mga kababayan, maraming salamat attorney/head agent Eric Isidoro sa pagsunod sa konsensya at sa inyong paninindigan. Naku mga kababayan, kumanta na po mga kababayan. Kumanta ang dating witness na tanim ni Digong. Naku po. Sabi ni Laila de Lima, maraming salamat attorney head agent Eric Isidoro sa pagsunod sa konsensya at sa iyong paninindigan. Umasa ako na mapangalanan din kung sino-sino ang mga nabanggit mong mga government officials na kilalang kaalyado ni Rodrigo Duterte na humikayat sa iyo na tumistigol laban sa akin gamit ang mga gawa-gawang paratang dahil kasama sa pagsusulong at pagkamit natin ng ganap na hustisya ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga kasinungalingan at pagpapakulong sa mga inosente. Kasi ito po mga kababayan, itong shinare post ni De Lima ay isa po itong post ni Eric Isidoro na dati daw siyang hinikayat ng mga opisyalis na miyembro ng administrasyon ni Digong na idiin daw si De Lima. Ayan, so ito po yung post mga kababayan ni Eric Isidoro, no, na tanim witness ni Digong. Medyo mahaba-haba ito, basahin natin. Nakalagay dito mga kababayan, I was also a victim of fabricated charge under the Section 26 in relation to the Section 8 of RA 9165. The information was amended 3 times in almost a year. My name only appeared in the third amended information, suddenly tagged as part of the conspiracy to manufacture dangerous drugs. Nako po. Out of 16 accused, politicians, businessmen, and others, the DOJ panel of prosecutors cleared everyone. I was the only one indicted and jailed for conspiracy. I had surrendered voluntarily to the NBI. I was jailed for conspiring with no one except for the several John Das.
The alleged co-conspirators were all exonerated. During the proceedings, the DOJ moved for a transfer of venue before the Supreme Court. Another year was lost before the case was transferred from the RTC to Catanduanes to the RTC of Makati. Trial dates were set at reset months after months. The judge was promoted to the Court of Appeals. The case was reassigned, and the years kept piling up. 6 years and 5 months behind bars. So 6 years and 5 months siyang nasa loob ng kulungan kasi mga kababayan, yung abogado daw na humawak sa kanyang kaso ay na-promote. Kaya pinalitan daw ito at iba na naman daw ang humawak hanggang sa, sabi dito, month after month, days after days, hanggang sa umabot ng 6 years and 5 months. Birthdays, Christmas, funerals, I could not attend before I was finally acquitted and walk out free. Nako, parang ano pala to siya mga kababayan, si Eric Isidoro, para siyang si Ramil Madriaga, tinaniman ng kaso. Tapos, ito pa, while I was locked up, an administrative case for grave misconduct and unexplained wealth. Nako, wealth on the same fabricated evidence. Ala, ang kanyang kaso pala, administrative case for grave misconduct and unexplained wealth. Ibig sabihin, sobra-sobrang pera na hindi niya mapaliwanag. Was belatedly sent to the ombudsman. It was dismissed. Na-dismiss pala. The properties in my salin were not hidden wealth. They were land my great-grandparents and aunts. Kalupaan pala ito. Isyong lupa din to mga kababayan. Na pagmamayari daw ng kanyang mga great-grandparents at kanyang mga auntie behind. Land my family was kept for over 100 years. Passed from one generation to the next. Parang Harry Roque pala to mga kababayan. In jail, former government official and known allies of then President Duterte came to see me. They want me to testify against Senator Laila De Lima about the raids and lead as task force commander of the NBI Anti-Illegal Drugs Unit. Raid inside the new Bilibid prison, maximum security compound with PDEA, PNP, and Bucor. Members of the media and then Secretary Laila De Lima against 19 high-value drug lords. They offered early freedom and promotion if I would back the perjured witness. I looked them in the eye and I said no. I would not send an innocent person to jail to buy my way out. So inalok pala siya mga kababayan ng mga ilan, no? May iba-ibang politician ito or opisyalis ng gobyerno sa panahon ni Digong. Inalok daw siya na magtistigo na para idiin si De Lima at iba pang 19 high-value drug lords, no? Ang kapalit ay kanyang kalayaan, pero ang sagot niya, I would not send an innocent person to jail to buy my way out. Hindi siya pumayag mga kababayan na magtistigo. Para lang sa mga inosenteng tao, para sa kanyang kalayaan, no? I survived inside my holding to my faith in God and staying taught. I become mayor of my cell. Naging mayor siya sa selda. Kasi actually mga kababayan, isa siyang NBI ata tapos attorney din. So medyo naging mayor daw siya sa loob ng selda. Then mayors, commanders of the brigada, I wrote counter affidavits for inmates who could not write for themselves. Mostly drug cases like mine. Tumulong pala siya mga kababayan sa loob ng mga kapwa niya nakakulong na wala ng boses, wala ng kakayahan na lumaban, no? Na iba mga napagbintangan lang, 'di ba? They were acquitted and went home to their families. I live under 5 wardens. 3 are retired now. I left with friendships I'll never expected. BGMP officers who treated me fairly. Men I was arrested and inmates who become brothers.
But acquittal is just a piece of paper. It does not give back to the nights my family cried themselves to sleep. The years my children grow up with their father in jail, the death that buried us, or the career that was taken from me. When I was walked out and went to the NBI, I learned I had not been dismissed. I was just an automatic leave. The director and the former RTC judge did not know what to do with me. He sent me to papers to USEC GC address, nothing moved. I knocked on the doors of the Ombudsman, CSC, CCB, and CSC, NCR almost a year after I left the Makati City Jail. No? Ayun. ACS, NCR ruled in my favor. I was reinstated without loss seniority but no back pay. The case still set on CSC OLA. If I had not been unjustly jailed, I would probably be director the third, no? So, kung hindi daw siya nakulong, magiging director third siya. Today or a higher, tataas pa ang kanyang posisyon. Instead, I watch former subordinates sign orders as regional directors and division chief. Junior and batchmate are now assistant director. Yung mga kasabayan niya, mga kababayan, tumataas na yung mga ranggo. Samantalang siya nakakulong sa gawa-gawang panggigipit sa kanya dahil lang sa hindi pagdeklara ng SALN. Pero hindi daw sa SALN ang dahilan, kundi ang lupa na minana nila na gusto atang agawin ng mga Chinese, gawa tayuan ng pogo yata to. O sa Catanduanes. A student I taught at the NBI Academy in 2014, now heads of regional office. O lahat ng mga kabatchmate niya, mga katrabaho niya, na-promote lahat, samantalang siya nakakulong. I am back in service, but 7 years older and 7 years behind. This behind my unjust incarceration have faced their own reenacting of karma. Of the two prosecutors who lead the case against me, one died in a serious illness during the trial. So yung dalawa daw na maghawak sa kanya, mga kababayan, yung isa namatay, no? Sa kanyang kaso. Ayan, disease. And the politician involved suffered humiliating defeats in the last election. Natalo daw yung isang politisya. Yung dalawa daw may hawak ng kanyang kaso, mga kababayan, yung isa namatay, yung isa natalo, pagiging politician. The judge who used my warrant of arrest was forced to retire early because she was administratively charged, reprimanded, and fined by the Supreme Court. And her daughter suffered a serious illness that led her untimely demise. Naku, ang hirap pala ng ni Sir dito, no? Kanyang kalagayan, bukhang binagsakan siya ng kamalasan. The perjured witness is in the hiding abandoned by his common law wife, and former NBI director and the former Secretary of Justice are now seriously ill, and ICC warrant of arrest hung over them. Si ano pala to, si Aguirre. Oo, mga kababayan. God has His own way of rendering justice to those who abuse their power against the innocent, the weak, and the poor. So lahat pala ng mga gumigipit sa kanya, mga kababayan, hanggang sa si Digong, ando na sa ICC. Yung isa naman, si Justice Secretary ngayon, may warrant na din sa ICC. So ang sabi niya, minalas-malas man siya noon, pero siningil na daw ng karma ang mga tao nang gigipit sa kanya noon at ngayon. So mga kababayan, isa pala siya sa miyembro ng NBI. Kung hindi lang daw siya kinulong at pinagbintangan at kinasuhan ng unexplained wealth, na kung saan yung lupa daw yun ay minana pa nila ng 100 of years. No, dikadikada na, century na daw yung mga generation to generation na nilang minana. Ang sabi ay yung halaga daw yun hindi niya diniklara sa kanyang SALN. Paano nga ba daw niya i-deklara sa SALN kung hindi pa naman niya nakapangalan sa kanya, inheritance pa. So, ibig sabihin, paghahatian pa ata nila mga kamag-anak yung lupain na minana. Ang problema, yung lupain na yun ang dinahilan kaya siya pinakulong. At ang sabi pa nga niya dito, ilang beses daw siya nilapitan ng mga opisyalis ng gobyerno ni Digong para idiin si Dilima at sabihing drug protector.
Nako, kaya ngayon mga kababayan, dito sa post ni Eric Isidoro, sabi ni Dilima, maraming salamat Attorney Head Agent Eric Isidoro sa pagsunod sa konsensya at iyong paninindigan. Umasa ako na mapangalanan din kung sino-sino ang nabanggit mong mga government official at kilalang kaalyado ni Digong. Nakalagay kasi mga kababayan dito sa kanyang sinabi ni Eric Isidoro, no, yung isa daw nakakulong na sa ICC, yung isa dating Chief Justice, tapos may warranta din sa ICC, yung isa patay na, yung isa naman ay nagkasakit ng malala ang kaniyang asawa. So halos lahat dito mga kababayan ay parang gustong malaman ni Dilima kung sino, at naku, alam niyo pa naman si Dilima mga kababayan, hindi pinanganak ng tatay niya yan para maging duwag. Hulihin niyo ako! Andito ako! Hindi ako pinanganak ng tatay ko para maging duwag. Andito ako! Hulihin niyo ako! Sabi ni Dilima yun, naalala niyo mga kababayan. So ngayon, patay ka din na Digong. Nako, kung sino man itong mga lumapit no, dito kay Attorney Eric Isidoro, ay sana pangalanan na niya, no? Mga kababayan, sana pangalanan na niya para hanapin ni Dilima isa-isa. Naku, kawawa naman po mga kababayan itong sinapit ni Eric Isidoro, no? Kasi, which is mga kababayan, katulad din siya ni Jimmy Guban, di ba? Kung naalala nyo, at kay si Arceo, di ba? Si Kernel Arceo at si Jimmy Guban, na kung saan nabisto yung mga kabulastugan ni Digong, ending, sila yung nakulong. Biruin mo, taga-PDEA ka, manghuli ka ng droga, tapos nahuli mo yung droga ng tauhan ni Digong, ikaw yung kinulong, tapos yung tauhan absuelto. 'Di ba? 'di ba si Jimmy Guban mga kababayan, ano yung nahuli nila? 'Di ba yung magnetic lifter ni Michael Yang? Instead of ipakulong si Michael Yang, ang ginawa, inutusan si Ramil Madriaga kunin ang droga sa magnetic lifter para pagbalik ng PDEA, wala nang laman. Nako mga kababayan, ayun na. Kaya gustong malaman ni Dilima kung sino-sino ito. Naku, which is mga kababayan, ginawa na din yan ni Kerwin Espinosa noon. Hala, ganti-ganti, bilog ang mundo. Noong nasa ibabaw si Duterte, ngayon sinisingil na sila. Oo, di ba? Patay kayo din ha. Si Dilima maniningil na. Hala. Yan nga sinabi ko sa inyo eh. Actually, lahat naman mga kababayan, yung mga nanggigipit kay Dilima ngayon, kinarma na eh. Una, si Digong, ginipit si Dilima, ayun, nakakulong sa dahig, di na makauwi-uwi. Pangalawa, si Bato de la Rosa, kita ninyo, may warrant na sa ICC, kung saan-saan na din nagtatago para ng kulurum. Diba? Nako, mga kababayan, buti pa si Kerwin Espinosa, naging mayor, no? Nanalo. Ayan, si Asierto Busquet. Ayan, Colonel Asierto. Ako lang, Arceo tuloy. Colonel Asierto. Kasama ni Jimmy Guban. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, mahirap talaga yun sa panahon ni Duterte. Kapag hindi ka kaalyado, kasali ka sa tukhang. Diba? Ngayon, kumanta na itong si Eric Isidoro. Hala, patay kayo din ha. Babalikan kayo ni Dilima dito. Mga kababayan, iba pa naman tong si Congresswoman Laila De Lima. Ito pa Pakinggan nyo Secretary Garin earlier saying that she believes there is no overpricing. Although medyo mahirap-hirap kung paniwalaan yan. The domestic pump prices do not increase proportionately to global benchmarks. Mas mabilis umakyat yung domestic pump prices natin kaysa sa yan po si Dilima mga kababayan nagsasalita. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, it's gantihan time, it's singilan time. Kung ako kay Dilima, wala naman akong dapat singilin. Bakit? Yung kanilang puon nandun na sa dahig, nakakulong, di na makauwi. Yun pa lang yun, sapat na. Diba? Diba sabi ni Harry Roque, you may live the rest of your life in the jail. Sabi niya ni Harry Roque. Tapos ending ngayon si Harry Roque ang nagtatago at saka si Digong ang nakakulong. Si Dilima ay nasa labas lang, nakakapagiging kongresista pa. Nako, patay ka din ha.